So ayan mga kaibigan, mga Kapor TV, dahil sa maraming nagre-request kung paano daw gawin o lutuin ang gulay na kamyas, ito po tayo ngayon. Inumpisahan natin siya, panoorin nyo po hanggang sa matapos para malaman nyo po. Una, gagayatin po natin yung kamyas ng maninipis lang po mga Kapor TV. Ng ganyan lang kaninipis ang gayat natin mga Kapor TV. So, pag natapos natin yung gayatin mga Kapor TV, yung kamyas na yan, susunod natin dyan ay habang nang ginagayat natin yan, ilalagay natin siya sa isang lalagyan ng malinis na may kunting tubig. Yung mga ginayat na yan na kamyas. Na lalagyan din natin yung tubig ng kunting asin para yung asin na yun ay yun ang tatanggal ng kanyang magbabawas ng kanyang asim. So ayan na nga po. Yung kamyas na ating ginayat ay ayan na, nilalamas na natin yan sa asin at kunting tubig. Pagkatapos niya, pagka medyo nakita natin na yung kamyas ay medyo malambot na, pipigaan natin siya. So ayan, lalamasin muna natin siya ng lalamasin hanggang sa lumambot yung kamyas. So ayan nga po, at habang nilalamas yan o pinipiga niya yung kamyas ay ginagawa na rin natin yung ibang sangkap. Yung karne ay atin ang hinihiwa. Nga pala mga Kapor TV, yung karne na yan ay yung kasim na part ng baboy para malambot at madaling maluto. So ayan po, pipiga na natin yung kamyas. Kumuha tayo ng isang malinis na lalagyanan ulit para yung ating pinigaan ay doon natin ilalagay na. So ayan, piga, piga, at piga para matanggal po mga Kapor TV yung asim ng kamyas na yan dahil sobrang asim po yan pagka hindi nyo pipigan yan. So ayan, so gagawin natin yan ng dalawang beses na piga mga kaibigan, mga Kapor TV. So ayan po mga Kapor TV, yung nagre-request at yung nagtatanong dyan kung paano lutuin ang kamyas, ito po, panoorin nyo po hanggang sa matapos para magkaroon kayo ng idea at malaman nyo rin kung paano gawing gulay yung kamyas. Dahil ang sabi nyo nga po ay karamihan hindi makapaniwala na ginugulay ang kamyas. Kami lang po ang gumagawa niya sa Bicol. Karamihan ay alam ay pinampasim lang sa isda. So ayan, panoorin nyo po yung video na ito hanggang sa matapos para malaman nyo na ang kamyas ay ginugulay. So ayan po pinipigaan natin yan. Unang pigayan mga Kapor TV, mga kaibigan. So pagkatapos, ilalagyan natin siya ng mainit na tubig. Yung mainit na tubig na yon ay yan na yon yung magpapalambot ng maigi sa kamyas. Ang purpose naman yan ay para hindi tayo mahirapang pigaan o para mabilis siyang mapigaan. At lalagyan din natin siya ng asin ulit. Yung asin na yon mga Kapor TV, mga kaibigan, ay yan yung magtatanggal ng magbabawas ng kanyang asim. Yung asin na yon, lalamasin ulit, ganun pa rin ang proseso niyan. Lalamasin sa asin yung kamyas. At pagka tansyado na natin, pagka nakita na natin na o natyansya natin na halos na yan, ipipigyan na natin. So, yun na. At yun na nga po, natapos na natin pigaan yun. Ang gagawin natin, isasalang na natin yung kawali. O, painitin yung kawali. At pag mainit na yung kawali, ilalagay naman natin yung ayan, yung pangalawang piga ng nyug. So yung pangalawang piga ng nyug na yan, ayan yung dyan tayo, pakukulaan natin yan at dyan natin palalambutin yung mga sangkap. Isasama natin dyan lahat-lahat yung ating mga sangkap na pangpalasa dyan sa ating gulay na kamyas. So ayan po mga Kapor TV. Panoorin yung maigi para nang sa ganon ay matutunan nyo rin kung paano lutuin o paano gawing gulay ang kamyas.
Para sa susunod, kung kayo ay may mga tanim na kamyas o kayo may magbigay sa inyo ng kamyas, hindi lang sa sinaing na isda o sa pampaasim sa isda ang kamyas ang magagawa nyo, kundi magagawa nyo na rin siyang gulay. So, yun nga po mga kaportibi, ayan. Mainit na yung pangalawang gata, ilagay na natin yung sili. Siyempre, number 1 sili, hindi mawawala. Sibuyas at yung bawang. Hanggang sa kumulo na yung pangalawang gata na yan, yung pangalawang piga ng nyug. At ilalagay na rin niya, lagyan na natin siya ng konting betchin, pampalasa. Hanggang sa tuluyang kumulo yung pangalawang piga na yan ng nyug mga kaportibi. Lahat ay ilalagay na natin ng lahat ng sangkap niyan. At yan naman po mga kaportibi ay ang magbibigay ng swabing sarap dyan. Balaw, yan po yung balaw. Yung pinatuyong balaw po yan mga kaportibi, mga kababayan. Kunting-kunti lang po ang ilalagay natin yan. Nasa inyo lang, nasa inyo din yan po, nasa inyo yan mga kaportibi, mga kaibigan. Kung gusto nyo lagyan ng balaw, pwedeng hindi din naman. Nasa inyong panlasa yan. Pero ako kasi, nilalagyan namin ng balaw yan. Yan kasi ang magpasarap yan. Tapos, hahalu-haluin lang natin siya. Haluin natin habang umiinit o kumukulo yung pangalawang piga na yan, nyog. Haluin natin siya ng haluin para matunaw yung balaw. At yung lasa niya ay kumalat o matunaw dyan sa pangalawang gata na yan. Tapos, ilalagay na natin yung, ayan na, yung karne. Makulo na yan, kumukulo na yung pangalawang piga na yan, ilalagay na natin yung karne. Yung kasim po, ako po kasi kasim ang ginagamit ko mga kaibigan, mga kaportibi. Yung kasim na parte ng baboy para malambot kasi siya at madaling maluto. So, ayun, ganyan lang po yan mga kaportibi, mga kaibigan. Pakulaan natin siya hanggang sa maluto na yung mga ricado na yan o mga sangkap na yan. O, pakulaan natin siya ng 2 hanggang 3 minuto. Natin siyang pakukulaan mga kaportibi. So, ayan po at ipiprepare natin yung pinigaan natin kamyas. Siya na ang ilalagay natin dyan pagka yan ay talagang kulong-kulo na. So, ayan. Yan yung alamang na nabibili sa palengke, mga kaportibi, mga kaibigan, yung kulay pink na alamang. Pwedeng hugasan nyo yan, pwedeng hindi rin. Ako, hindi ko na hinugasan yan dahil yan ang magbibigay na rin ng konting alat dyan. Maalat kasi yan, hindi na natin kailangan maglagay pa ng asin. So, tatansyahin lang po natin kasi baka masobra, maalat naman yan. So, basta nasa inyo na yan, discard nyo na yan. Kung gusto nyo ng may asin o ano, nasa inyo yan, sa inyong panlasa na po yan. So, ayan na nga po, ayan yung kamyas na ating pinigaan. Ilalagay na natin dyan sa kumukulo na pangalawang piga ng niyog. So, ayan po mga kaibigan mga kaportibi. Tapos haluin din lang natin siya. Haluin lang natin ng banayad na, ng dahan-dahan lang. Yan. So, pakukulan ulit natin siya ng 2 minuto hanggang 3 minuto ulit para maluto yung para lutong-luto yung ating mga ricado, yung mga sangkap. Ganon din po yung kamyas para malutong maigi. So, ayun, ganyan lang kasimple. Ayan, natuyo na nga, medyo tuyo na. Medyo tuyo-tuyo na po yung yung pangalawang piga ng niyog. At alam natin, sa tingin natin, iluto na rin yung mga sangkap at yung kamyas. Ilalagay na po natin yung unang gata. Yan pong kakang gata. Yan na po ang magpapasarap dyan sa ating gulay na kamyas. Yan. Haluin natin. Haluin ulit natin yan ng bahagya para sumiksik yung gata doon sa ating mga ricado at sa ating gulay na kamyas. So, ayun po.
Isang minuto natin pakukulan ganyan hanggang sa maluto yung gata. Pag luto na po yung gata, ilalagay na natin yung toppings. Ang toppings natin dyan ay yung siling green o yung pangsigang na sili. So, para yung anghang niya ay tama lang o sakto lang, kumbaga. So, basta nasa inyo yan mga Kapur TV, mga kaibigan. Kung